ating makakasama ngayong gabi kasi alam kong excited na kayo na matuto at madagdagan ang inyong mga kaalaman sa pagninegosyo. Kaya kayo dyan, stay tuned. Samahan nyo kami hanggang sa huli. Let's learn together and take action. Why? Kasi po yung makakasama natin, this person is very special to me. Bakit? Isa po siya, yung libro na ginawa po niya is isa po sa nakatulong sa akin to develop my network marketing career. Ayan. So, she's a best-selling author, former music and PE head with over 20 years of experience in multi-level marketing, a business leader, and of course, the Vice President for Network Communication. Palakpakan naman po natin, VP Cora Tizon. Ayan, pasok. Nakamute na po. Okay, unmute muna natin. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi ko, Miss Rosie. Siyempre, ang ever supportive and loving Rosie Makipig from Davao na nandito po sa ating head office. Ayan, salamat po for spearheading this kind of events every night, every 7 p.m. So palakpakan natin si Miss Rosie. Yes. So, thank you so much po para sa ikakaganda at mas ikatatag pa ng ating mga distributors. Thank you din po so much, BPC. Kayo, dahil sa inyo pong training na gagawin ngayong gabi, alam ko maraming matututunan ng lahat, even me. Kaya I will give you the floor. Lahat na ibigay ko sa iyo. Kayo na po ang bahala. Yes. Okay, pwede niyo po silang batiin at pwede na din po kayong diretso pong mag-start. Yeah, okay. Thank you, Miss Rosie. Okay, magandang gabi muli sa lahat. Ayan, ito po ako sa inyong harapan ngayon, no? BLENY. I don't know how to pronounce this, this name of yours, kung acronym or what. Hello. And then, Coach Hisper, as usual. Si Sir Randy sa ating warehouse, ang ating warehouse manager. Thank you po sa panonood, no? Pati mga staff natin nanonood, di ba? Gusto nilang matuto dito sa ganitong industriya. Ang aking BFF, Melissa Mendoza, sa pagchat-chat, hindi pa kami nakikita in person, pero we kept on sending messages to one another. Before, pero lately naging busy siya, pareho kami naging busy. Hello also to Coach Loida in Batangas and so many more. Hindi ko mabasa yung lahat ng inyong mga pangalan kasi gusto kong samantalahin ang pagkakataon para mag-umpisa na po ako sa pag-share ko sa inyo nitong training natin ngayong gabi, no? Okay? Hello, Anita. Hello, Anita. And maraming nanonood. Hindi ko na iisa-isahin. Maubos ang time natin sa pag-isa. But know that from the bottom of my heart, pinasasalamatan ko kayong lahat for joining me tonight, no, in this training that I'll be sharing with all of you. Okay? So start na tayo. Alright, ang topic ko ngayon ay very common din po, no? Actually, we term it as special training, pero ang sa akin kasi, lahat naman ng training kasi special, di ba? Walang hindi special kasi lahat ng matututunan natin dito ay para sa ating lahat, okay? So, ang aking pong training ay tungkol sa mga reasons why most networkers fail in this industry, no? Hindi ang training ko ay mga positive attributes or attitudes of a good networker. Sa akin kung ano yung mga bagay-bagay o mga kadahilanan kung bakit nagfe-fail sa ganitong industriya. Marami nang nakakaalam nito, pero sabi nga, mastery is the mother of all learning. So kahit paulit-ulit natin siyang napapakinggan, mas na-absorb natin to at mas na-apply natin. Because there are occasions na pagka narinig natin, pasok sa kabilang tenga at labas sa kabilang tenga, no? Para bang pagka pinangangaralan ng magulang, di ba?
Until such time na maka-experience tayo ng mga challenges, tsaka lang natin binavalue yung mga natutunan natin. Okay? So, para simulan, eto nga po, sabi ko nga, dito po sa ganitong industriya, hindi lahat no, nagjo-join ang nagiging successful. Bakit? Siyempre, depende yan sa approach ng bawat isa sa atin. Okay? So, allow me to share with you my topic for tonight. Pero before I do so, pakisabi nga, ready na ba lahat? Paki-type dyan, I'm ready. Okay. All right, I'm ready. Yan. Okay. So, nakakatuwa na marami tayong nanonood ngayon. Sabi nga, kumbaga sa prayer, when there are two or more who are gathered in my name, I am in the midst of them. So I know that the Lord is with us tonight at more than 2 po tayo ngayon. Kaya alam ko rin na with His guidance, lahat po tayo mabibless sa pakikinig natin ngayong gabi. So, why 90% of distributors fail in network marketing? Okay? Bakit nga ba, no? Ano ba yung mga kadahilanan, no? Yung iba, sabi ko nga, inuulit ko, alam na ito, at yung iba, hindi pa rin alam. Pero majority, narinig na rin ito, pero mas magandang, mas marinig pa ulit natin, okay? So, ang unang-una talaga is, pagsali dito, hindi nagtitake ng responsibility, no? Hindi nagtitake ng responsibility, blaming the company and lack of support from the uplines. Yun ang naririnig natin, common na to na kasi yung produkto hindi saleable, kasi yung marketing plan or compensation plan hindi siya maganda masyado, kasi yung upline ko hindi ako sinusuportahan, kasi nawala yung upline ko or lumipat yung upline ko, kaya wala nang umaalalay sa akin. Alalahanin natin na ang negosyo na pinasok natin ay sarili nating negosyo. Wala man tayong sariling opisinang binabayaran, wala man lang tayong staff na binabayaran. Ang importante, we are our own boss, 'di ba? Kaya kung ikaw ang sarili mo ay boss mo, kailangan hindi ka magdedepende sa ibang tao. You have to take the responsibility in doing this business because you were the ones who shelled out a certain amount, no? Para ikaw ay mapasali o mapabilang sa ganitong industriya. Okay, kaya hindi natin pwedeng i-blame yung upline, hindi natin pwedeng i-blame yung downline or yung kumpanya. What else? Always makes excuses. May mga uplines na very much responsible, na binibigay na lahat, nag-spoon feeding na sa mga members, pero nakakatuwa na in times of training, in times of there are such thing as different events in the company, hindi nakakarating, nag-e-excuse. Pagka nag-i-excuse, isa yon sa dahilan para hindi ka maging successful sa ganitong industriya. Ang sabi nga, pag gusto ng tao, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So, pag hindi ka nakapunta, except of course, when in terms of health, ang affected, syempre talagang hindi makakapunta. Pero yung umulan, walang masakyan, nung nagsimula nga kami dito, wala rin kaming sasakyan. But we would like to be very successful in doing this industry, kahit mag-tricycle, kahit na mag-LRT, whatever it takes, kahit anong sasakyan pa yan, talagang sinasakyan namin, no, para lang makarating doon sa dapat naming puntahan. Always dependent on others. Pagka hindi na pumwede si upline para mag-carpool, hindi na sasama. And unrealistic expectations from little to no effort. So, wala ka namang ginagawa but you're expecting a lot. No? A lot more income, a lot of results, pero napakaliit ng effort na ginagawa mo. And spends too much time preparing and too little time talking to people. May mga tao na magaling namang gumawa ng mga flyers, magaling namang magpagawa ng calling card, magaling namang magpagawa ng mga brochures, prepared, pero
napaka-seldom naman na makipag-usap sa tao. Parang yung normally yung mga gamit nasa bahay lang, ano, aanhin natin 'yan, 'di ba? Another thing is not being serious in doing the business. Sumali ka pa, hindi ka naman seryoso sa pagtatrabaho o sa paggawa mo ng business na ito. Parang kumbaga sa empleyado, nag-apply ka pa, pero hindi ka naman pumapasok everyday. So, what do you expect? Magkakaroon ka ba ng sweldo na ine-expect mo? Hindi pwede, di ba? Kasi nga, no work, no pay. Di ba? Normally, mga taong nag-fail dito is sila yung mga tao who don't work on their business daily, no? Pag hindi mo araw-araw 'to ginawa, talagang walang magiging araw-araw na resulta, na magandang resulta. Sabi nga pag hindi ka pumasok araw-araw, what do you expect? Mag-expect ka ba ng promotion? Definitely, hindi ka mapo-promote dahil consistent absentee ka. Small-time business mindset. Isipin mo, chipipay lang 'tong business na 'to. Take note, kami, pagka kami, nung sa training namin, sinabing gano'n, pagka nag-alok ka, do you want extra income? Hindi siya dapat gano'n ang alok Do you want to have big business? Do you want to own a very big business? Gano'n ang pinapaalok sa amin. Kasi bakit kamo, ang mga resulta dito is hindi biro, no? Saan ka nakakita na itong negosyo na 'to nakakapunta ka sa iba-ibang bansa, 'di ba? Ng libre. Saan ka nakakita na makakabili ka ng sasakyan mo na ang galing na dito sa kinita mo, 'di ba? Pero napakaliit ng puhunan na inilabas mo. Kaya I consider this really a big business, 'di ba? Kasi big result talaga ang mangyayari if you do your part. Kapag walang nangyari in 3 months, magko-quit na ako. That's normally what others say. Yung lagi nilang sinasabi pagko-quit, no? 'Pag nag-quit ka, talo ka. Tama o tama, 'di ba? Tama ba? Tama? O paki-type yung nga diyan, tama. Ayan. Okay? Definitely walang nagtatagumpay pagka nagko-quit. Para bang sa loto, hindi ka definitely mananalo kahit minsan kung hindi ka tumataya. Dito kailangan tumaya ka rin ng oras mo. Hindi ko 3 buwan pa lang magko-quit ka na. Compare ko na naman sa pagiging empleyado. 3 months na napagod ka, nakikipag-unahan ka sa pagsakay, pumipila ka, tapos napagod ka, magko-quit ka ba agad at mag-a-apply ka na naman sa ibang kumpanya? If you're going to do that, mawawala ang credibility at integridad mo. Kasi normally, tinitignan ang resume, di ba, pagka nag-a-apply ka. In the same manner, ganun din dito. Pag ikaw ay nagko-quit at pupunta ka na naman sa ibang kumpanya, hindi ka makaka-build ng sarili mong network. Slows down or even stops when faced with challenges. Yung iba pagka yung nahirapan, pagka yung alam mo yun, yung hindi pa kumita, nahirapan, nag-i-stop na kaagad. Kung nabalitaan nyo, yung mga businessmen like Manny Villar, 'di ba? Nag-start siya sa pagtitinda ng isda, 'di ba? Mahirap 'yun, magbubuhat sila ng mga baldi-balding isda, 'di ba? Na-experience niya 'yon. Kung nahirapan siya, nadapa siya or nabagsakan siya ng balde ng isda, nanghina siya, nag-stop na siya, hindi siya magiging Manny Villar ngayong panahon na 'to, 'di ba? Doesn't strive to do his best. Okay? Kung napupunan nyo sa mga ganitong industriya, napopromote yung mga taong pinipilit na ma-achieve yung mga dreams nila at goals nila in life, no? So, paano ang pag-i-strive nila? Pinipilit nilang gawin ito with all their heart and with all their might, no? So, definitely magfe-fail ka if you really do not strive hard, no, enough to do your best. Not taking action. So everything is cause and effect. If you don't move, nothing will move with you and nothing will move toward you, by Michael Fox. Okay? Pag talagang wala kang ginawa, talagang walang mangyayari.
Definitely, hindi naman tayo parang yung si Juan Tamad na mag-aantay na lang ng bunga na babagsak sa bibig natin, di ba? Kahit na ano pa ang mangyari, ang action mo ang magdidictate kung ano ang magiging resulta mo sa ganitong negosyo. Have no written goals. No? Maganda talaga na isinusulat yung goals talaga. Honestly speaking, ano yung goal mo? Hindi yung to have a house and lot, pangarap yun eh. Ano yung goal mo? To be able to build a big network of your own, no? To be able to create, let's say for example, 10 eagles or 10 leaders, no? Who will be working with me hand in hand in doing this business. So yun yung mga initial goals mo. Kasi yung mga target ay mga sinasabi natin na fat savings, magkaroon ng magandang bahay, magkaroon ng sasakyan, mga pangarap yan eh. Pero yung goals mo, ano yung gagawin mo para maabot mo yung mga pangarap na ito? Kailangan isinusulat yan. No? Pag wala kang isinulat, wala ka ring kakahinatnan, no, sa paggawa nitong negosyo na 'to. Doesn't know what he wants in life. Yan yung mga taong nagfe-fail. Hindi malaman, "Para dito ba ako, Lord? Kasi hindi pa ako nakaka-invite ng eagle. Para dito ba ako talaga, Lord? Dinala mo ba ako talaga dito para ito yung mag-ahon sa'kin sa kahirapan, 'no? O kailangan siguro magtinda na lang muna ako ng kwek-kwek or kailangan siguro, sumali muna ako sa ibang kumpanya para masubukan ko kung doon talaga ako." Pag gano'n talaga, definitely hindi mangyayari 'yun. No direction of dreams, no? Minsan gusto mo na magkaroon ng bahay muna o kaya magkaroon muna sa ano kaya uunahin ko, no? Yung iba sa ganito, yung pangarap na ina-achieve nila o na gusto nilang makamit agad yung pagkakaroon ng sasakyan kasi definitely, mas mapapabilis ang pagbi-build mo ng network mo pagka meron kang sariling sasakyan, number 1. Number 2, definitely, magiging, ano yun katibayan, no? Na ikaw ay nagtatagumpay sa ganitong industriya, no? Dahil meron ka ng pruweba ng success. But, take note, hindi lahat na nag-uumpisa sa ganitong industriya ay may sasakyan agad. Okay? Baka sasabihin nyo, ay kaya siya naging successful kasi meron siyang sasakyan. Ay kaya siya naging successful kasi mayaman siya. Hindi lahat ng umaangat sa ganitong industriya ay naging mayaman na agad, no? Siguro kung ikaw ay super yaman, hindi ka na sasali sa networking industry. Tama o tama? 'Di ba? Tama na naman, 'di ba? Pangalawang tama na, 'di ba? Okay. Tapos confused and lost. Yun nga yung sinasabi ko kanina, ulitin ko lang na dito mo ba ako talaga dinala, Lord? Diba? Ako para sa akin, many are called but few are chosen. If you are already here in this industry, ibig sabihin dinala ka ni Lord dito sa ganitong industriya. Kasi ito ang alam niya na makakatupad doon sa verse ng Jeremiah 29 verse 11. Yung, "For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a bright future." Gusto ni God talaga, paulit-ulit kong sinasabi na maging prosperous tayo. Pero, gagamit siya ng instrumento, tao o bagay para magkaroon ng katuparan ang pangarap or ang promise of abundance na ipinangako ni God sa atin. And know that the Lord is so faithful and He fulfills His promises only in His time. Hindi yung now na Lord, ngayon na, hindi pwede. Okay? Alright, being unorganized. Ayan, nakita nyo cluttered things, di ba? Pagka unorganized ang things mo, hindi mo malaman kung saan nakalagay ang ganito at ganyan. So definitely affected ka pagka meron kang appointment, pwede kang malate, di ba? Kasi isa to yung unorganized ka, tapos definitely, ang susunod dyan, magkakaroon ka ng poor time management kasi kung hindi prepared ang gamit mo, pag alis mo, ay naiwan ko ang ganito, ay hindi ko nadala yung ganito. Ay, pagka ganun kasi, naapektuhan din yung emotions, di ba? Nai-stress. Pagka-stressed ka, and that is negative. Pagka nag-present ka,
hindi na magiging maganda aura mo, hindi na magiging maganda ang result. Kasi within you, mayroon kang negative feeling na nararamdaman. Okay? Procrastinating, yung manyana habit, di ba? Yung, tsaka ko na lang siya tatawagan. Tsaka ko na lang ifa-follow up. At ang nangyari tuloy, magugulat ka doon sa same office, makikita mo yung kapitbahay mo, nandun na. Ito yung nasa listahan ko eh. Nasa listahan ko pero hindi mo ginawa. No? Hindi mo ginawang tawagan, hindi mo ginawang puntahan. Not planning ahead. Yung bang dapat lahat ng bagay talaga pinaplano eh. Kumbaga sa bahay, may plano ito eh. Hindi naman gagawin mo ang bahay na, o sige, dito mo ilagay ang kusina tapos nagawa na, ay, mali pala, dapat pala, medyo bakbakin nga natin, dito pala sa banda rito, tapat ng garahe, para pagka namili, diretso sa garahe, sa kusina. Hindi kasi pwedeng ganun eh. Lahat ng bagay may plano, di ba? May perspective yan. Hindi pwedeng ura-urada, hindi pwedeng on the dot, on the spot rather, ang mga ideas na ilalagay mo at gagawin mo on that day, no? Kailangan pinaplano mo yan ahead of time. Poor record keeping. Ngayon, hindi na masyadong uso yung meron kang planner, di ba? Pero there are still people who use planner. Kasi ngayon, pwede ka nang maglagay ng calendar mo, I mean, ng mga events mo sa cellphone. Kasi ang cellphone mayroong calendar. But the question is, tinitignan ba? The question is, chinecheck ba araw-araw? Ikaw ba, chinecheck mo, Rita, ang iyong record, no? Ang iyong appointment for the day, no? Or, pwedeng nilagay mo sa cellphone mo, sa calendar, sa cellphone mo, pero hindi mo naman siya tinitingnan, di ba? So, kinabukasan, ay nakalimutan ko, ka-appointment ko pala si Kulasa, hindi ko napuntahan. Naku, matawagan niya, may ka ng apology, pagkatapos, iseset mo yung another appointment, definitely, mati-turn off na yon, di ba? Cluttered working area, ayan, this is a very good example na pag sinabing cluttered ang work area, tapos dampot ka ng dampot kung ano yung, ay nako, stressful din ang life pagka ganito yung itsura ng iyong area, working area. Coming unprepared. Ito yung sinasabi ko kanina, nakalimutan yung ballpen, manghihiram pa ng ballpen, di ba? Unprofessional looking. Yung bang mukhang hindi ka naligo. Yung mukhang hindi ka handa na lumaban sa giyera, 'di ba? Wala kang bala, 'di ba? Ang itsura mo ay medyo gusot-gusot pa yung tas kamot ka pa ng kamot ng ulo mo. Ito yung isa sa mga bagay, ilan sa mga bagay na talagang mate-turn off kung sino man ang mga prospects mo. Kasi isipin nila, ito nga, hindi maayos ang buhay eh. Ini-invite pa niya ako, baka ang ayos-ayos ng buhay ko, maging magulo tuloy dahil magulo tong aking sasamahan, di ba? Focused on personal gain only. So, paano yun? Doesn't help downlines earn. Remember, this is a people helping people business. If you want to become a millionaire, help your downlines become a millionaire. So, definitely, tulungan natin sila and it follows. Kung ano yung magiging production nila, definitely, makikredit ito sa iyo. But, in this kind of industry, binary compensation plan natin, no, dito sa We Evolve, posible na ang downline mo ay maging mas malaki pa ang kita sa iyo. Okay? Ulitin ko, ang downlines mo dito sa klase ng ating compensation plan na binary system ay posible na malaki pa ang posible maging malaki pa ang income ng downlines mo kesa sa iyo. Ask me why. Okay, ask me why. I-type nyo dyan, why? Okay? Bakit? Pagka itong downline mo ay sobrang alcoholic, di ba? Workaholic rather.
erase. Hindi alcoholic, workaholic. Pagka ganun siya, yung bang, yung mga kabaligtaran ng mga sinabi ko, tapos ikaw yung mga katulad ng mga sinabi ko sa mga unang slides dito, pwedeng mas lumaki ang income niya. Kasi this is a binary system. You have to have the left and the right. Okay? Kung ang downline mo, strong leg mo siya, tapos ikaw walang tapat, hindi ka kikita. Pero yung downline mo, strong leg mo siya, meron siyang linya sa kaliwa at ang dami din ng linya sa kanan, kikita siya ng matching sales bonus, di ba? Kaya pwede talaga na mangyari yun. At ito ang wag na wag niyong pababayaang mangyari. Kasi our downlines look up to us as an eagle upline. So, ine-expect nila na, tawag dito, ine-expect nila na talagang kumikita ka. Parang lalo silang ma-inspire, lalo silang ma-motivate na kumita rin ng malaki. If I remember it right, meron po akong, yung, kunyari, ako po ay multiple heads, no? Sa isang kumpanya po na nasabihan namin, every time na ako po ay magkakaroon ng centering, okay? Nagkakaroon kami ng centering, at the end of the presentation, ipinakikita ko ang aking transaction, yung mga what do you call this, yung aking nagiging income, actual income na hindi ko pa na-withdraw. Okay? O, tignan nyo to ha, for this week, ang kinita ko ay 75,000. Yung second week, ang kita ko ay nasa 55,000. Ang third week, ay kinita ko ay, for example, is 125,000. Isang account pa lang yun. Okay? Nai-inspire sila na ma-motivate because they know that I am not bragging. I am just trying to inspire everyone na hindi ako kakaiba sa inyo. Kung ano yung kaya ko, kaya nyo rin. Kaya nyo rin gawin. No? So, kailangan lang magtulungan tayo. No? Magtulungan tayo. So, again, kailangan tulungan yung mga downlines kasi kung hindi mo tutulungan, hindi ka magiging matagumpay. Doesn't acknowledge the achievement of others. Alam nyo, kahit naman sa mga bata pagka yung sinapsychologize mo, yung magandang psychology, pinupuri mo palagi, especially in the presence of other people, the more they become, motivated, inspired, and very eager, no, to do their best because definitely you praise them. Okay? When I was still teaching, meron po akong estudyante na talagang unruly. Okay? Unruly po siya. Nalaman ko na mayroong family problem, no? Ang ginawa ko, instead na na-scold ko siya, ang ginawa ko, nag-reverse psychology ako. Ang ginawa ko sa kanya, pinuri ko, lagi kong tinatabi sa ko pagka recess, inaalok ko ng food, at pinapakisuyuan ko na ibigay ito sa kaklase niya si ganon. Nag-top 1 sa klase ko. So, nakakatuwa na gano'n din po, no, sa ating mga downlines kasi ang mga downlines po ay mga anak na rin natin na dapat po natin talaga alagaan at kailangan din nila ng kalinga, ano. Mararamdaman mo naman pagka yung mga downlines mo ay medyo dependent na sa iyo masyado, no. Kailangan i-curtail mo din 'yan, di ba? So, kailangan ipinupuri kaya meron kaming 10,000 achiever pagka kumita ng 10,000 for that week, 20,000 achiever or 50,000 achiever or 100,000 achiever. Doesn't realize that when your downline succeed, your success will follow. That's what I'm saying. Okay, entertaining all negative things, no? Yung mga negative ideas. Pagka nag-entertain ka, nag-entertain talaga, yun negative talaga ang papasok sa isip mo. May mga tao na they hang out, no, with people with negative mindset. Sabi nga alam niyo na to tell me who your friends are and I'll tell you who you are, no. Pagka yun ang inyong laging kasama, no, siyempre maa-acquire nyo yung mga attitudes nila, yung
mga sinasabi nila, yung mga kilos nila, at mai-influence ka eventually sa isang negatibong bagay, 'di ba? Sabi nga doon sa training na ano ko na yung mga marunong magkakasama, yung mga bobo hindi masyadong magkakasama, okay? Kumbaga, pagka laging ganyan ang sinasamahan mo, definitely hindi ka magiging successful, no? Alam yan ng VIP team na kailangan talaga puro positive words lang ang lumalabas, no? Sa bibig. Takes rejection personally and stops inviting people. Remember that when people reject you, it doesn't necessarily mean they don't like you, no? Hindi nila lang time pa na sumali o maging business partner mo at the moment. But definitely, there are occasions, eventually nagiging business partner mo rin sila, lalo na pag nakita nilang successful ka. Because pagka may tao tayo nakikita na very successful, parang tinatanong mo sarili mo, ano kaya ginagawa nila para maging successful? Ano kaya yung pwede kong gawin para maging katulad niya? At pinupuntahan mo para hindi naman para makipag-tsismis, kundi makiusisa kung ano ba yung pwede niyang i-advise, no? Kasi nakikita mo na very successful siya, na-inspire ka sa kanya. So, yun. Kaya pagka ang tao ni-reject ka, don't feel bad kasi hindi naman lahat ng pumapasok, sabi nga, sa mga food chain ay kumakain doon. There are times na papasok sa food chain para lang maki-CR. Tama ba? So, ganun din naman tayo. Hindi lahat ng imbitahin natin ay sasali. Kasi nga, si Lord talaga nakalinya na sa atin kung sino yung mga tao na ibe-bless niya para maging blessing natin. Okay? Easily influenced by negative comments. Wag na tayong sumali dyan kasi alam ko, yung iba kasi sumasali na sa mabilisan na na kitaan, no? Na kalaunan sumisemplang naman, di ba? Yung mga investment scam, ganyan. So, tignan nyo yung mga taong sasamahan nyo. Pag nakita nyo yung tao successful na sa buhay, yun yung samahan nyo. Kasi, may mga okasyon na experience namin to na pagka nag-attend ng training, inspired na inspired. Para bang gusto nang mag-pay in, no? At that very moment, no? Kasi narinig nila yung success story mo, nakita nila na kumikita ka, nakita niya yung mga mo, pinakita mong pictures na ito yung mga dreams mo na na-achieve na. So, inspired na inspired. Pag-uwi, okay? Alam ko na yan. Yan yung recruit. Kapag walang na-recruit, hindi ka kikita. Alam ko na yan. Hindi totoo yung mga sinasabi nila. Look who's talking. Okay? Look who's talking. Kung yung nag-i-influence sa inyo ay nakita nyong hindi pa successful, why follow him? 'Di ba? Pero kung nakikita niya na ganito na lang gawin mo, magnegosyo na lang tayo at very successful, try mo yung inaalok niyang negosyo para sa iyo. Pero never be influenced by these people who aren't successful, especially in this kind of industry. Pakinggan mo yung mga tao na nakita mong successful na at alam mo sa buhay mo, sa puso mo, na magiging successful ka rin. Sundin mo lang kung ano yung tinuturo sa iyo. Ito yun, believes in rumors, scam as I have said, and thinks he knows everything. Yung alam ko na yan. Yung kaya naniwala ka naman, di ba? Alam ko na yan. Ay, networking. May nagturo nga, pagka sinabing, alam ko na yan, networking yan. Hindi okay yan. Pwede mo siyang tanongin na, bakit ano po ba ang alam nyo about networking? Yun, di ba? So, definitely, alam naman nila yung recruit yan, scam yan. No? Yun ang nila, yun ang iniisip nila. Kung yan ay recruit at scam, edi dapat scammer na sila Sharon Cuneta, scammer na sila Sarah,
sila Piolo Pascual. Bakit? Kasi 'di ba pagka nanood ang bata at May Mendoza nag-endorse ng McDonald's, nag-i-influence, nag-i-recruit ng tao via television, via advertisement, that what they're endorsing is very good, like McDo, for example, which is good naman, which is okay naman, nothing against it. But my point is, sabi ni Sharon ko na, Jollibee, it tastes delicious. Napanood ng bata, Mommy, I want that. Tell Daddy to buy for me. Sabihin nung ina, Dad, ibili mo daw si anak mo ng Jollibee. O, sino ang nakarecruit doon sa bata? Diba? Si Sharon Cuneta or our local artists and even the Korean artists, 'di ba? Nai-influence din tayo, 'di ba? So parang unintentionally nare-recruit ka para humanga ka sa kanila, para magkaroon ka ng army, etc., etc., para bumili ka ng mga items na kahit sticker lang ay napakamahal, para bumili ka ng ticket sa concerts na 30,000 ang presyo, pero hindi mo alam na ang mahal, 'di ba? No? Sabagay, wag natin sabihing mahal. Ang mura. Kasi kailangan daw whatever comes out of our mind or our mouth, yun na. Pagka daw sinabi mo kasing mahal, hindi mo na mabibili mga bagay na gusto mong bilhin, no? Okay, so being out of reach, paano yun, no? Closed and ineffective communication. Most of the time, naka-silent mode ka kasi ayaw mo maistorbo. There are occasions, naglalaro ka, di ba? O ano ka ng cubics mo, o kaya nanonood ka ng basketball, or nanonood ka ng teleserye, or nanonood ka ng Batang Quiapo at ayaw mong maistorbo, kaya inilalayo mo yung phone sa'yo kasi hindi mo masusubaybayan yung, for example, na Batang Quiapo. Ang tanong, binigyan ka ba ni Coco Martin ng share, no? Doon sa kanyang production, di ba? Hindi naman. So, paulit-ulit kong naririnig ito, tanungin mo ang sarili mo sa araw-araw na ginawa ng Diyos kung ang ginagawa mo ay nakakatulong sa pagpapalago ng negosyo mo. Ang ginagawa ko bang pag-scroll sa Facebook ay nakakadagdag ng income sa akin? Ang ginagawa ko bang paglalaro ng Candy Crush ay nakakadagdag, no, para sa pagdami ng prospect ko? Ang ginagawa ko bang panonood ng TV, mga bagay-bagay na hindi nakaka-contribute, no, sa iyong growth, ay ito ba ay dapat na gagawin lang natin mga bagay na alam natin kapaki-pakinabang, di ba? Tatandaan lang yan. Kasi ako personally, sa edad kong ito, alam ko, iniisip nyo, I do play games, mga Candy Crush. Never ko pong ginawa yan. God knows. Ewan ko kung naabutan nyo ba yung brick game? Naabutan nyo ba yung brick game nung araw? Kasi nung araw hindi pa ako networker, meron kaming pagawaan dito sa bahay ng bags. Meron kaming bag manufacturing business, kaya yung sala set namin, makikita nyo yan, puro bags dyan na nakahilera. Dito po, makikita nyo, puro PVC cloth, mga zipper na rolyo, mga nakasabit-sabit po na straps, may mga kandila para susunugin mo yung mga dulo-dulo ng straps. So, nung araw po, dahil wala pa ako sa networking, pagkakain kami, dahil uso po yung brick game, meron po kaming parang ganyan na nandun yung brick game. Madali akong kumain para mag doon sa brick game na yon. Tapos yung palabas na Marimar, pinanood ko din yan nung araw. I was still teaching. I was teaching at Lourdes School of Quezon City. There was a time na dahil gusto kong masubaybayan kaagad, no?
pupunta pa kami doon sa Klawit, doon sa bahay ng aming principal para makipanood noong ano na yon, yung portion o yung ano ba tawag doon? Episode na yon, no? Ano yung point ko, talagang naano ko, parang na-addict, no, sa pag-follow noong Marimar na teleserye na yon, no? From then on, tinigilan ko yung paglalaro sa cellphone. From then on, hindi na ako nanood ng mga teleserye or yung mga ganyan na. Except for Crash Landing noong pandemic. Kasi lockdown tayo. So, yun. Kaya nagiging dahilan para magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng upline and downline. No? Result, people are often turned off and become impatient with delayed response. Without good communication, duplication, and network growth are impossible, definitely. Being tactless or taklesa, no? Bad-mouthing, shaming, and complaining about others. Bad-mouthing and ano din naman, yung parang gossiping, no, di ba? Nakakainis siyang si Cordapia. Imagine, ano bang, halimbawa, sinabi mo yung si Cordapia na yan, yung aking downline, pinipilit niyang anuhin. Kaya huwag kayong magtatanong sa kanya, pinipilit niyang sulutin, huwag kayong lalapit sa kanya. Kasi definitely, kinahon mo na yung grupo mo, maganda kasi rin kahit papano, nakakarinig din siya ng ideas, nakakarinig din siya ng words of wisdom, nakakarinig din siya ng ibang training sa ibang uplines. Kaya kami nga noon nila, Chairman Roy, nagkaroon kami ng masterminds, no? Yung Cross Lines in Motion, masterminds, yung 5 groups kami sa isang kumpanya na sinalihan namin. Iba-ibang linya kami, pero nagsama-sama kami para magkatulungan. And true enough, lalong lumaki yung grupo namin, bawat isa, kasi nakakarinig ng mga training ng bawat isa. Hindi lang ikaw ng ikaw ang napapakinggan niya. So what we say about anything and anyone, especially behind their backs, says a lot about our character, di ba? Sabi nga parang tayo yung sinasabi natin parang boomerang. I keep on telling this na pag binato mo, bumabalik sa'yo. Pagka sinabi mo nanunulot siya, marunong ka ding manulot. Pagka nagsabi ka ng pangit ang attitude niya, ibig sabihin pangit ang attitude mo. The mere fact that you are telling something about the other person, ikaw mismo na nanggagaling sa bibig mo, meron dong hindi magandang attitude. Tama ba o tamang-tama? Okay. So, looking for eagles than being an eagle. Parang hanap ka ng eagle, pero in fact, dapat ikaw mismo ay eagle, di ba? What you show to your downlines, they imitate. Kung makikita nila na ikaw ay isang agila, magiging agila rin sila, di ba? You attract who you are, di ba? Kasi kung nakikita nila makaka-influence ka, birds of the same feather flock together, di ba? Sabi nga, birds of the same feather are the same birds. They flock together. So, kailangan talaga ipakita mo na magaling ka, ipakita mo na nag-a-attend ka ng mga training, ipakita mo na puno ang schedule mo, ipakita mo na successful ka, definitely mai-inspire sila. At gagawin din nila ang lahat para maging eagle din na katulad mo. Once results starts coming and your value increases, recruiting will be a lot easier. Very true. Tama o tamang-tama, di ba? Yes or yes. Kung si Coach Jinky yan, sabi, yes or yes? Yes. So, di ba? Not aligned with the company. Not a product of your company's product. Meaning to say, ikaw mismo hindi ka gumagamit ng produkto ng kumpanya mo. We've been in this wave of business for 4 years now. Tapos nakikita sa face mo na
may mga pimple marks ka pa rin o may pimples ka pa rin, nakikita na parang sluggish ang look mo kasi parang hindi ka alive kasi yung pala hindi ka umiinom ng BioBoost Max, no? Hindi ka gumagamit. Remember when Coach Isper shared her story one time, she told us meron siyang mga um, yung mga marks sa face when she used the toner, unti-unting nag-fade yon at mayos yung ano niya. Ano nga ba yung tawag doon? Warts, naalis pati yun, di ba? Imagine that, di ba? Sa kanyang testimonial. Meron din tayong mga testimonials about the products. Nakita na natin na may magandang mga nangyayaring resulta sa pag-take natin ng mga produkto. Kaya gamitin din natin yung produkto. And it will reflect on us if people will see that we are blooming, if people will see that we are alive and kicking, and people will see that we are not stressed, we don't look haggard, people will definitely ask us, ano yung ginagamit mo? 'Di ba? Ano yung tinitake mo, 'di ba? Okay? So we should be the product of our product. Yan yung isa sa mga reasons why people fail in this industry. Hindi nila ginagamit yung produkto kaya hindi mo talaga mai-endorso siya, no? Physically unfit, lacks energy and looks unprofessional, doesn't believe in, study and use the products. Yan, hindi mo inaaral kasi, no? Hindi inaaral ng tao, hindi kayo yung mga ibang nagfe-fail sa ganitong industriya, hindi inaaral ng mabuti kung ano yung produkto, kaya hindi niya magamit, hindi niya ma-endorse, no? You can never be a pusher if you yourself isn't a user. Yes or yes, di ba? Not coping with the changes set by the company. Para bang you are reinventing the wheel. Merong ganitong promo, nire-invent mo pa, no? Buti sana kung ang gagawin mong pag-iimbento ay makatutulong ng malaki, no? Sila MRC, madalas yan, gumagawa sila ng sarili nilang additional promo, hindi sariling promo lang sa baba. Based on the promo of the company, na meron pa silang add-on sa promo ng kumpanya, no? Kaya lalong na-achieve yung promo, no? So, kailangan kung ano yung sinabi o nilabas ng kumpanya, sundin natin. Ulit, ito yung mga dahilan kung bakit talaga hindi ka nga magiging successful kasi lumilihis ka sa sistema ng kumpanya. Not focused. Yan. Ano ba yan? Not focused. Yan. Not focused. Not focused when attending training. Di ba? Pagka nag-a-attend ng training, papacheck ng attendance, pero ang utak naman wala doon sa oras na yon ng nung tawag dito, sa training na nangyayari, di ba? Or go out ng go out, may kakausapin, pinapakita na may kausap siya, pinapakita na very active siya, pero ang totoo nun, medyo naiinip siya. Actually, sa kahit anong training, maiinip ka pag hindi mo iniintindi kung ano yung sinasabi. Kahit naman sa simbahan, kahit naman sa kapilya, kahit naman sa isang lugar, no? May mga pastors, may mga ministro, may mga pare, na may times na paulit-ulit yung homily nila o paulit-ulit yung kanilang sharing of experiences. May times na narinig mo na pero may oras na doon ka tinamaan noong narinig mo na dati pero doon mo siya nabigyan ng atensyon at focus, 'di ba? So, it doesn't matter if you keep on listening to training na paulit-ulit. It doesn't matter if you keep on attending events in the company na ayun na naman, ay siya na naman ang magsasalita. It doesn't matter. What matters most is that you believe in yourself that these things will definitely help you in the business and help you be successful in doing this business. Not focused on your goals and your deepest why. Okay? Ang goal mo, for example, is maka-create ng 10 eagles. Aba, kung bukas na lang ako lalabas.
hindi na muna ako hindi ka focus dun sa goal mo kasi meron ka pang ibang iniisip na gagawin. Meron ka pang ibang goal. Puntahan ko muna si Pedro dahil matanong ko muna kung tuloy yung inuman namin sa Saturday and so forth and so on. So, hindi ka focus sa goal mo. Ang goal mo is to be able to create your network, to build your network, no? Kung hindi ka ganon ang iyong focus, definitely magfe-fail ka dito. Keep switching companies, yung parang tipaklong. Paki-type nga dyan, tipaklong. Alam niyo pa ano ba yung tipaklong? Tipaklong is grasshopper in English, di ba? Yung talon ng talon from one company to another. Pagka ganyan ang ginawa mo, no? Talon ka ng talon from one company to another, wala nang maniniwala sa iyo. Wala nang maniniwala sa iyo, di ba? So kailangan pilitin mo na mag-focus ka doon sa ginagawa mo, mag-focus ka sa goals mo, mag-focus ka doon sa target mo na mangyari sa buhay mo para ma-achieve mo ang mga pangarap mo sa buhay at mga pangarap mo, not only for yourself but for your loved ones. Yan. So, at this point in time, meron po akong ipapakinig sa inyo. Panoorin niyo po ito. It's about being focused. Ito po ay isang social media influencer. Siya po ay si Dennis Antenor Jr. I am definitely sure narinig niyo na po siya or somehow nakita mo na siya. So ito po ay inyong panoorin. No? Natuwa lang ako nung makita ko po ito. The topic is about being focused. Huwag mawawala. Lahat naman ng tagumpay sa buhay ay galing lahat sa hindi mo pagsuko. Sa desisyon mong, kaya pa to, diretso lang ako. Sa kabuuan ng loob mo. Yung walang takot mo at sulong pa din. Gaya ng na-post ko dati, kapag sumuko ka na sa buhay, yun na yun. Yun na ang dulo. Yun na ang destination mo. Yun na ang final at wala nang pagbabago. Pero, kung hindi ka susuko, ang laki-laki ng pag-asa na maging successful ka sa buhay. Dahil nga, ang laki pa ng potensyal na magbabago pa ang lahat. Basta, walang sukuan na mangyayari. Ang mga pangit na nangyari naman ay maraming lesson na makukuha. Again hindi ka susuko. Yung walang ayawan. Oo naman, magbabago at magbabago pa ang kalagayan. Lalo na kapag iibahin mo ang diskarte. Kahit naman tanungin mo ang mga successful na mga tao, hindi naman lahat yan overnight. Hindi mabilisan. Lahat yan napagdaanan nila. Lahat yan may nakuha silang napakalaking lesson na magagamit nila sa maraming sitwasyon sa buhay. Kung sunod-sunod ang kamalasan sa buhay, o kaya pagsubok sa buhay, kung marami yan, yan lahat ang gagamitin mo sa pagkuha ng pangarap mo. Mga steps na gagamitin mo sa pagkuha ng pangarap mo. Alam mo, kaya nga hindi binibigay ng Diyos ang lahat ng dasal natin. Dahil gusto niya na maging matured ka sa buhay. Gusto niya marami ka ng alam sa buhay. Kasi yung bagay na hinihingi mo, malaking responsibilidad. Kailangan mo pang matuto. Kaya minsan, hinahayaan niyang mangyari ang mga bagay na problema. Oo, tingin mo problema. Pero may purpose ang lahat ng yan. Makikita at marirealize mo na, kailangan mo pala ang lahat na nangyari para makuha mo na finally ang gusto mo o pangarap mo. Again wag na wag matakot sa kabiguan, sa kapalpakan, sa problema. Ang mas nakakatakot, yung ilang taon na ang sitwasyon mo araw-araw. Kung maabot na ng taon, wala pa ding nangyayari. Walang magbabago. Eto, tandaan mo to Never stop learning because life never stop teaching. Kunin at tandaan lang ang mga bagay na kailangan mo.
dahil yan ang magiging sandata sa pagharap pa sa matinding problema. At darating ang panahon na kahit na ano ang sabihin mo, ikaw ang paniniwalaan dahil napakarami mong napagdaanan. Laging hingin sa Diyos na ibigay niya ang lahat ng kailangan mo. Ilagay niya ang mga tamang opportunity at mga tamang tao sa buhay mo. Sabi nga sa Colossians 3:23-24, whatever you do, do it from the heart for the Lord and not for the people. You know that you will receive an inheritance as a reward. You serve the Lord Christ. Alright. Sabi po, focus lang po, no? Never stop learning because life never stops teaching. Okay? Dire-diretso lang po. Meron po akong kaibigan, ang kanya pong laging sinasabi bigkas sa bibig ay tuloy-tuloy lang. Okay? So, again, stay focused and strive harder to achieve our goals in life. Thank you so much for joining me tonight, and God bless us all.